Praise God. Hallelujah Jesus. Purihin po ang ating Panginoong Kristo sa oras na ito at sa oras na darating. Hallelujah. Yun mga kapatid, mga kaibigan. Sa oras na ito mga kapatid, meron po sa inyong ibabahagi patungkol po ito sa salita ng Panginoon. At sasagot din tayo sa isang katanungan na nagtanong sa atin. At ito po yung nagtanong sa atin mga kapatid. Si Elisa May Santos. Ang sabi niya dito, "Hello po, brother. Tawag ng Diyos, ano po masabi ninyo sa malakyas stress? Jeez, ito ba ay pwedeng gawin sa New Testament?" So yun, napakalinaw po ng kanyang katanungan dahil alam nyo, marami ng mga content creator, marami ng vlogger na mga Christian na nagtuturo din about din dito at sumasagot din about sa mga tanong na ganito. Pero sasagutin din natin to mga kapatid, no? Dahil napakagandang katanungan ito. At isa rin ito sa pinagtatalunan ng mga kapatid natin sa pananampalataya na pumapanig sila sa tithes at yung iba naman hindi pumapanig sa tithes, mga kapatid. So ano nga ba talaga ang dapat natin gawin patungkol dito, mga kapatid? So umpisa natin. Alam naman natin na ang tithes ay kautusan ng Diyos kay Moises para sa mga Israelita. Sulat ito ng Diyos para sa Israel, hindi sa inyo covenant. Tandaan natin, no? Ang tithes, mga kapatid, ay kautusan ng Diyos. Ito, ibinigay ito kay Moises sa panahon ng mga Israelita. At dito lamang po ito pumapaloob, yung batas na ito. Hindi po ito sakop ng New Covenant o panahon ni Kristo sa mga Kristiyano. Ang ika po sa Israel ay may tatlong uri na gawain. Aralin po natin, mga kapatid, ang tatlong uri ng gawain. Unang-una, support for Levita o support for Levites and temple. So, dito po, pinapakita dito, mga kapatid, na meron talagang pagsuporta ang mga Israelita para sa mga Levita at sa templo. Pangalawa, support for the poor, para sa mga mahihirap, para sa kanilang pangangailangan. So, isa rin ito sa gawain ng mga Israelita. Bakit sila may tithes? Para sa pagsuporta, para sa mga mahihirap. Support for the poor. Pangatlo, provision for the feast and for the Israelites, mga kapatid. Ito ay pagpupondo para sa kapistahan at para sa mga Israelita, mga kapatid, mga kaibigan. Isipin natin, mga kapatid, na sa pag-aaral ko, mga kapatid, story about sa Hudyo, sa Jewish, sa mga Hudyo, mga kapatid, about dito sa tithes. Alam niyo, napakalalim na usapin ito at malawak dito ang usapin. Karamihan nga dito, marami nagtatalo-talo. Pero ipapaunawa ko ito sa inyo ng konti. Yung tithes, mga kapatid, mga kaibigan, maraming bagay na po pwedeng gawin o ialay sa Panginoon. Hindi lamang ito tumutukoy sa isang bagay, hindi lang sa pilak o sa pera, kundi sa lahat ng bagay o sa lahat ng nalilikom ng mga Israelita. Ito ay inihahandog sa Diyos. No, nagbibigay talaga sila dito, nagsiseparate sila ng 10% kahit sa mga gamit, kahit sa mga damit, kahit nga sa pagpupulong nila, kapatid, o kaya naman sa isang pagsasalo-salo ng pagkain. No, pag sila ay nagsasalo-salo, tinitingnan nila yung mga pagkain nila. Kung konti man ito o marami, nagtitira pa rin sila ng 10%. Nagbubukod pa rin sila para naman ito sa mga mahihirap, yung tinitira nila, mga kapatid. Kumbaga nagpupondo sila ng pagkain para sa mga mahihirap. Kumbaga ganun ang layunin ng tithes para sa mga Israel. So ang tanong kasi doon, ang tithes ba ay gawain din ng mga Kristiyano sa New Covenant? So, ang sagot ko doon ay hindi, mga kapatid. Covenant ng panahon ni Kristo, sa panahon natin ngayon, ay meron sariling batas, mga kapatid. Yung tithes kasi sa mga Israelita, para lamang yun sa kanila. So, kung aaralin nga natin, kung papasukin natin yung total ng kanilang naibibigay, tithes sa gawain ng Panginoon o sa Panginoon, nasiseparate nila para sa Panginoon. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 23% ito above o pataas, mga kapatid, mga kaibigan. Dahil kahit anong nalilikom nila, meron talaga silang nasiseparate na 10%. So, hindi ito sakop ng New Covenant dahil mayroong batas ang Panginoong Kristo
sa New Covenant. Sa mga tuwid, bakit hindi sakop ng tithe sa mga Israel ang New Covenant? Dahil si Jesus Christ yung naging offering o naihandog sa atin ng Diyos upang magligtas, no, upang maligtas tayo mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kung titingnan natin, dahil ang New Covenant ay panahon ng mga Kristiyano kay Kristo. Tandaan natin, no, ang bawat panahon ay may kanya-kanyang estados. May mga tumitindig dito mga kapatid sa kanya-kanyang panahon. Unang-una, panahon ni Abel. Pangalawa, panahon ni Noah. Pangatlo, panahon ni Abraham. Pang-apat, panahon ni Moises. Panglima, panahon ng mga patriarka. Pang-anim, panahon ni Kristo para sa mga Kristiyano. Mga kapatid, mga kaibigan, ito yung tinatawag na intended, mga kapatid. Ang utos sa New Covenant ay yung nasa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 9. So, kung titingnan natin, kung babasahin natin, mga kapatid, yung 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 9, so hindi dito sakop yung nasa Malakis chapter 3 verse 10. Kasi nga doon sa Malakis chapter 3 verse 10, meron dong sumpa, no, merong ipinag-uutos doon ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises, na kapag hindi kayo magbigay, ang maituturing sa inyo ay magnanakaw. So sa New Covenant, hindi ganon. Hindi tayo masusuplungan ng ganon o hindi tayo mababansagan ng ganon na magnanakaw sa panahon ni Kristo. Yung utos para sa ating mga Kristiyano sa New Testament. Mga kapatid, sige, basahin natin yung 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kukonte ay aanin ng kukonte, at ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tandaan natin mga kapatid, no, sabi ng verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. So meaning to say, hindi tayo pinipilit ng Diyos. Wala ditong program na kailangan magbigay tayo ng 10% sa Panginoon. Kumbaga, maging obligasyon natin yung pagbibigay. So, hindi sakop natin yun mga kapatid. Hindi yun sakop ng New Testament. Hindi yun sakop ng New Testament yung Malakis chapter 3 verse 10, mga kapatid. Dahil panahon niya nila Moises. Sa panahon niya nila Moises, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kung titingnan natin, yung verse 6, kung aaralin natin, at sabi rito, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kukonte ay aani ng kukonte. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang nakikita ko dito mga kapatid, kung titingnan natin yung Malakis chapter 3 verse 10 at 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Sa Old Covenant, sa Malakyas, kaparusahan at tatawagin ka, i-condemn ka ditong magnanakaw. Hahatulan ka ditong magnanakaw pag hindi mo nagawa. Nung pumasok si Kristo para sa mga Kristiyano, no, para sa mga hintil, para sa mga Gentiles, sakop dito. Halos lahat na to sinakop na to ng Panginoon No, para yung New Covenant para yun sa lahat. Para na yun sa lahat mga kapatid. No, yung 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ang itinuturo naman dito patungkol sa pagiging cheerful giver. Siyempre, kapag nagtatanim ka, ang isang binhi kasi na itinatanim, ang katumbas nito ay isang pangarap. Pag dalawang binhi ang itinanim mo, dalawang pangarap ang nabubuo mo. Kumbaga, dalawang pangarap ang gusto mong ma-achieve. So, ganun ang itinuturo ng Panginoon sa atin. So, meaning to say, ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6, pumapatungkol ito sa pagiging cheerful giver. So, hindi ito pumapatungkol sa tithes. Kasi ang tithes, kumbaga, obligasyon mo to na dapat mong gawin, nakaseparate talaga dapat. Dito kasi sa New Testament, hindi nakaseparate. Kumbaga, voluntarily mo itong gagawin para sa Panginoon. Voluntary mo itong gaganapin para sa Panginoon, para sa mga dukha, mga kapatid, mga kaibigan, para sa pamilya, mga kapatid, o para sa pangarap mo. So meaning to say, napakalayo. Ang layo nilang dalawa.
na para sabihin na yung Old Covenant ay po pwedeng gawin sa New Testament. Kapatid, sige, sabihin na lang natin na ikaw, o kayo, o tayong lahat, o kayo, o ikaw, na gumaganap hanggang ngayon ng tithes. Sabihin na lang natin na gano'n, na ikaw ay ginagawa mo yung pag-iikapo ng mga Israelita sa panahon ni Kristo ngayon. Sabihin na lang natin na ginagawa mo, pero wag mong iahambing yan sa kapwa mo na kapag hindi sila nagbigay, ay magnanakaw sila. Doon ka nagkakasala. Gawin mo yan nang mula sa puso mo. Pero wag mo yan ipipilit na gawin din nila. Kasi nga, sa panahon natin, ang hinahanap ni Lord, yung voluntarily. Yun, yung kusang pagbibigay. Kusang desisyon. Ito, malaki. Kasi kung nauunawaan mo ang pagiging anak ng Diyos, hindi ka kuripot, hindi ka madamot, kasi nga anak ka ng Diyos. Dito kasi sa New Testament, mga kapatid, itinuro dito ng Panginoon kung paano tayo maging anak ng Diyos. Tinutularan dito ang ating Panginoong Sukristo. Alam naman natin kung paano kumilos ang Panginoon. Alam naman natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Sukristo. Hindi siya naging madamot. Naging cheerful giver siya, mga kapatid, mga kaibigan, na dapat natin tularan. So, meaning to say, yung tithes, pwede pa natin yan higitan. Pwede maging 20%, 15%, 30%. Batay sa conviction, batay sa discerning, batay sa pangangailangan mo, batay sa pagkaintindi mo dun sa word. Mga kapatid, pagkaintindi mo, pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na ipipilit ito, yung Malakias chapter 3, verse 10, sa New Covenant. Paul yun, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga, mga kapatid, sa sect, alam nyo naman sa sect, ito, pangungusap to sa akin ng Panginoon. Alam nyo sa sect, mga kapatid, mga kaibigan, sila yung nagbibigay ng registered para ma-allowed yung isang kongregasyon na magkaroon ng certificate para maging legal ang gawain. So dapat ang sect dapat marunong din siya mag-ethics sa mga nag-registered sa kanya. O kasi bakit sila i-ethics? Kasi nga mali yung pamamaraan na paggamit nila sa salita ng Panginoon. Dapat merong ganong batas ang sect, mga kapatid, mga kaibigan. Pero, sige, ilabas na lang natin yung sect. Sabihin natin, wala siyang kinalaman dito. Pero dapat, sa isang kongregasyon, sa isang church, dapat meron dyan tinatawag na church ethics. O kaya naman, ini-ethics talaga yung mga maling pamamaraan o pagdi-deliver ng mensahe o ng word of God o ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kasi nga, pag naituro kasi natin yan sa kapwa natin, babaunin nila yan hanggang sa paglaki at may iyahawa nila yan sa iba. Kaya yun ang ibig kong sabihin, na hindi mo po pwedeng ituro ang Old Covenant, pumapatungkol sa ikapo, sa New Covenant. No? Kasi nga, may batas para sa mga Kristiyano at napulpil niyo ng ating Panginoong Sukristo. So, hindi ito tithes, kundi ituturo kung paano maging cheerful giver ang isang anak ng Diyos. Dahil pag anak ka na ng Diyos, hindi ka na madamot. Hindi ka na kuripot. Amen. So bakit merong, ang katanungan kasi ng iba, bakit merong tithes sa New Testament, sa New Covenant? At mababasa yon dun sa Mateo chapter 23. So sige, basahin natin, aralin natin kung kaganino ba talaga yung sinasabi at sino yung nagsasabi. At kung paano yon sinabi ng ating Panginoong Sukristo sa mga taong nagsasabi, sa mga nagpapatupad ng ikapo. Aralin natin, mga kapatid, mga kaibigan. Sige. Mateo chapter 23 verse 23. Ano sabi ng Panginoon? Kahabag-habag kayo, kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Paraseyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerbabuena, ruda, linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Ano nga ba yung turo na yon? Ang katarungan, pangalawa, pagkahabag, pangatlo, katapatan. Dito muna tayo, kapatid, sa katarungan. Alam niyo ang pagiging makatarungan, pag pinahawak ka ng kautusan, pag hawak-hawak mo yung utos ng Diyos,
Dapat alam mo kung paano mo to sasabihin. At alam mo dapat kung paano to inaral, kung paano mo to aaralin. Hindi mo kasi po pwedeng i-deliver ito sa iba kung hindi to patungkol sa kanya. O hindi niya to sakop, mga kapatid. Hindi mo lang kasi po pwedeng sabihin na yung batas sa Ukraine, batas sa Israel, batas sa tawag dito sa lugar na nagegera o sa lugar ng China, sa lugar ng Japan, gagawin mong batas yan sa Pilipinas. Hindi ganon, hindi yun makatarungan. Dahil ang batas sa Pilipinas, merong sariling batas. Hindi ka po pwedeng maglitis ng isang taong Pinoy sa iba't ibang klaseng bansa. Dapat dito mo yan nililitis. Dapat ganito ang kaisipan ng mga tao, lalong-lalo ng mga namumuno ng bansa at mga namumuno sa kongregasyon. Bishop, pastor, priest, at mga ngaral, apostol, evangelical, teacher, at iba pa. Po pwedeng mga mayor, congressman, at mga nakakababa pa dito. Dapat ganito ang kaisipan. Dapat alam nila yung words na katarungan. Dahil hindi po pwedeng gamitin mo yung batas na hindi naman talaga po pwede sa kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, no? Hindi po pwedeng kumuha ka ng quote sa Israel at dadali mo sa batas ng mga hintil. Lalong-lalo sa ikapo, hindi po pwede yun, mga kapatid, dahil para lamang yun sa kanila. So, pangalawa, pagkahabag. Bakit pagkahabag? Kasi nga, naimbis ituro mo na kailangan ang pagbibigay mula sa kalooban at hindi napipilitan at pagiging voluntarily, ang itinuturo mo, o itinuturo ng iba, mga kapatid, mga kaibigan, na kapwa din nating mga ngaral, mga kapwa din natin mga pastors, ang itinuturo ng iba, yung kapag hindi kayo magbigay, magnanakaw kayo. Pag hindi kayo magbigay, kukunin ng Diyos yung ari-arian ninyo, lahat ng mga pananim ninyo, papadala niya ng balang, salot. Kaya hindi kayo yumayaman. Dahil hindi kayo nagbibigay ng ikapo. Mga magnanakaw kayo. So hindi ganon, mga kapatid, no? Hindi ganon. Kaya nga, kailangan may pagkahabag. Bakit may pagkahabag? So, aaralin natin yan mamaya, mga kapatid, sa pagkahabag. Pangatlo, katapatan. So, kailangan tapat tayo. Tapat tayo sa batas na hinahawakan natin. Dapat hindi tayo mabigat mag-deliver ng batas sa iba at magaan para sa atin. Dapat makatarungan tayo humawak ng batas. Dapat tayo dito. Kapag ipinag-uutos lang ito sa Israel, dapat tayo. Dapat sa Israel lang ito. Hindi mo tutumpo pwedeng angkinin. No? Dahil ang tawag sa'yo doon sakim, kapag nangaangkin ka ng hindi para sa'yo. Sakim po, pwede ka pang pumasok sa pagnanakaw na gawain. Kapag nangaangkin ka ng batas na hindi para sa iyo, para lamang yun sa mga Israel. At yung batas para sa mga Kristiyano kay Kristo, yun yung nasa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8, mga kapatid, to 9. Sama natin yung 9. Pero alam niyo, mga kapatid, ano ang tawag sa kanila? Ano ang tawag sa kanila ng ating Panginoong Kristo? Sa Mateo chapter 23, verse 23, kasi nga, nagbibigay nga naman sila ng ikapo. Sino nga ba talaga yung pinagbibigyan? No? Alam niyo ang pinagbibigyan diyan, mga kapatid, si Melchizedek, ang batas ng kay Melchizedek at sa mga Libita. Ang nag-uutos diyan, mga kapatid, mga Pariseo. So meaning to say, para pa rin yan sa mga Hudyo, para pa rin yan sa mga Jewish, mga kapatid, sa mga Israelita, batas pa rin yan nila. So hindi ibig sabihin na may nangaral sa New Testament ng ikapo. So, hindi na iko-correct ng Panginoon. Kinorek sila din ng Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, ginagampanan ninyo. Nagagawa ninyo yung isang bagay. Pero hindi nyo nagagawa yung mas mahalagang bagay. No? Yung pagkakaroon ng katarungan, pagkahabag, at katapatan. Dapat meron tayong ganon. No? Sabi ng Panginoon, dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinaliligtaan ang ibang utos. Gawin nila yan, pero hindi yan pinag-utos sa mga hintil, hindi yan pinag-utos sa mga apostol, hindi yan pinag-utos sa mga guro, hindi yan pinag-utos sa mga pastor sa New Testament, hindi yan pinag-utos. Pinag-utos yan doon kay Melchizedek, pinag-utos yan doon sa mga priest, sa mga Hudyo, sa mga Libita. So, anong dyan? Anong connect niyan dito sa New Covenant?
Di ba? Kasi pinipilit nilang dalhin sa New Covenant, hindi nila alam na yung nakausap nila na ang Panginoong Kristo, yun na yung nagpulpil. Yun na yung pumuno sa kakulangan nila. Kasi ang batas kasi, ang bayan kasi ng Israel, ang mga tao kasi ito, ang laki talaga ng kakulangan sa Diyos. Kaya nga mayroong ipinalit sa lumang tipan eh. Ito yung bagong tipan dahil ang nagpuno si Kristo. Kumbaga si Jesus Christ yung fulfillment. Amen? Kaya ano ba ang tawag sa kanila ni Jesus? Ang tawag sa kanila, kahabag-habag kayo. Kayo mga nagtuturo ng tithes. Kahabag-habag kayo. Nagtuturo kayo ng tithes, wala naman kayong habag. Tinuturo nyo pa rin na kailangan magbigay kayo kasi pag di kayo magbigay, magnanakaw kayo. Hindi, siyempre, pag magnanakaw nga naman sa New Testament, hindi ka makakapasok sa karaya ng Diyos kasi makasalanan ka. Pero hindi nila alam na yung ipinagtuturo na yun, hindi yung sakop ng New Testament, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya wala silang habag. Kaya sinabihan sila doon, kahabag-habag kayo, kayo ang kahabag-habag. At mapagkunwari, pangalawa, mapagkunwari. Masakit yun, di ba? Mapagkunwari. Dahil dala-dala nila yung dala-dala nila yung kautusan eh. Pero bakit, ang tanong, dagdagan natin yung tanong, ang mga pastor ba, ang mga bishop ba, o ang mga priest ba, at mga teacher ba ng Bible, kailangan ba nila magtrabaho? Oo o hindi? Alam niyo mga kapatid, ang may sasagot ko dyan ay oo. Kasi unang-una, kung iisipin mo, yung background na meron ka, yung pamilyang meron ka, yung nasasakupan mong meron ka, unang-una meron kang pamilya, meron kang mga anak, meron kang inaalagaan, siguro nag-aaral yung mga yan. Siyempre, kailangan mo yan silang tustusan. Hindi mo po pwedeng iasa yan sa mga member mo, kapatid. No, hindi mo yan po pwedeng iasa. Mayroon talagang pastor na full-time. Merong ganon kapag merong nagsusupport sa kanya. Pero hindi lahat ng dapat suportahan ay susuportahan kagaya ng pagpapakain sa mga anak, pagpapakain sa iyo, pagpapakain sa pagpapaaral dun sa mga anak mo. So hindi ganon, kailangan ikaw magninegosyo ka. Kailangan gagawa ka ng pamamaraan paano mabuhay sila. So ganon, wag mong gagawing hanap buhay yung salita ng Panginoon, kundi mag-business ka, maghanap ka ng trabaho, magbalat ka ng buto. Alam niyo kung nabubuhay si Pablo, pagagalitan tayo ni Pablo. Kasi ang gusto ni Pablo, wag pakakainin yung tamad. Ang gusto ni Pablo, magtrabaho, magbanat ng buto. Hindi kami nakikikain. Kanino man lang wala kaming ibinibigay na kapalit. Ganon si Pablo, mga kapatid, mga kaibigan. So, balikan natin yung topic. Alam niyo mga kapatid, ang tunay na magnanakaw, alam niyo mga kapatid, ang tinutukoy na tunay na magnanakaw sa Bible? Sabihin ko na sa inyo ang totoong magnanakaw. Ang tunay na magnanakaw, hindi yung hindi nagbigay ng ikapo sa simbahan o sa pastor. Ang totoong magnanakaw, yung kumuha ng kautusan sa Old Covenant, dinala sa New Covenant para pagkakitaan. Yun ang totoong magnanakaw. Kaya kapatid, kung isa ka sa gumagamit ng kautusan ng Diyos na para sa mga Israel at dadali mo ito sa New Covenant para pagkakitaan, kapatid, magbago ka. Dahil ang tawag sa iyo magnanakaw. No? Hindi yung hindi nakapagbigay ng ikapo na mga taga New Covenant, mga Kristiyano sa panahon ni Kristo, hindi yun yung magnanakaw. Ang totoong magnanakaw, yun yung nagtuturo ng kautusan na hindi para sa mga Kristiyano kay Kristo sa New Covenant. Kaya, alam nyo, napakahirap mga kapatid kung hindi tayo nag-aaral ng Bible. Kung hindi tayo matangay nito, kasi alam nyo, sa Bible, merong pinapalaya ng Diyos. Kaya kapatid, kung gusto nyo makalaya sa Panginoon, kung nagawa nyo man yan yung bagay na yan, kapatid, handa pa rin kayong palayain ng Panginoon, hindi pa huli ang lahat. Sabi ng John 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Puntahan natin yung Gawa chapter 13 verse 39. Sabi rito, at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Di ba? Napakalinaw mga kapatid.
at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ni Moises. Hindi kayo kayang palayain ng batas ni Moises. Yung Malakias 3, hindi kayo palalayain nun. Kasi nga, hanggang ngayon, batas pa rin yun para sa mga Israelita lang. Hindi yun sakop ang mga Kristiyano kay Kristo. Mga kapatid, mga kaibigan. Gawa chapter 15 verse 19. Nagpatuloy si Santiago, kaya't ang pasya ko'y huwag nating pahirapan ang mga hintil na lumapit sa Diyos. Huwag natin silang pahirapan na kahit wala silang pera o wala silang dalang kahit anong bagay na gusto nilang umatay ng simbahan, pipigilan mo, papahirapan mo, sasabihan mo sila sa pulpito na kayong mga hindi nag-iika po, magnanakaw kayo, pinagnanakawan ninyo ang Diyos. Dahil sabi ng Malakias 3:10, hinahamon tayo ng Diyos, ay kapag binigay ninyo ang ikasampung bahagi, bubuksan ng Diyos ang durungawan at ibubuo sa inyo ang lahat ng pagpapala. Pero kapag hindi ninyo ibinigay, walang laman yung mga sobre nyo, yung mga nakapangalan, naka-indicate na pangalan nyo sa sobre, pag walang laman yan, walang tithes, pinagnanakawan ninyo ang Diyos. So ganun ba ang tama, mga kapatid? Hindi yun ang tama. Kaya wag natin pahirapan ang mga hintil na lumapit sa Diyos. Nagpatuloy si Santiago, kaya't ang pasya ko'y huwag nating pahirapan ang mga hintil na lumapit sa Diyos. Huwag natin silang pahirapan, mga kapatid. Gusto rin nila ng kaligtasan. Ano yun pag hindi ka nakapagbigay ng ikapo? Yung kaligtasan na ginawa sa iyo ng Panginoon, nawawala ba yun? Natanggal ba yun ang dahil lang sa sobrang walang laman? Kapatid, mag-isip-isip ka. Alam niyo, mga kapatid, nag-aral ako ng Bible School. 2 beses ako nag-aral. Sa Las Piñas at dito sa Taguig, mga kapatid. Dito sa Taguig ay isang online theology. Pero iniwan ko dahil walang pag-aaral doon na hindi introduction yung kay Sapira. Kumbaga, doon, ang laki ng binigay niya, pinagaling siya ng Panginoon dahil ang laki ng binigay niya, dinonate niya yung sa kanya. Kumbaga, ang ino-open niya, ang pinoporso niya na kailangan gawin din ng lahat ng member. Kumbaga, parang kailangan magbigay ka talaga ng mas malaki para maganap ka agad yung kagalingan na meron ka. So kaya umayaw ako doon sa theology na yun kasi nga napakahirap sumali sa ganon. Pero marami pa rin na-graduate kasi nga gusto nila yung ganon. At siguro hindi nila abot yung ganong aral kaya magkaroon lang ng certificate, okay na. Magkaroon ng license, okay na. So ako kasi hindi, gusto ko kasi magkaroon ng katapatan. Gusto ko magkaroon ng katarungan na kapag hindi ito po pwede sa panahon natin ngayon, hindi talaga yan pwede. Ganon ako, kapatid, mga kaibigan. Kaya dito, wag lang pahirapan ang mga hintil na lumapit sa Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, sa book of Hebrew chapter 8, verse 1 to 13, all chapter ito. Kung aaralin natin yung Hebrew chapter 7 at chapter 8, yung chapter 8 na lang. Yung chapter 8, mga kapatid, pinapakita dito na si Jesus ang kahuli-hulihang saserdote. Mga kapatid, no? Kasi siyempre, sa Mateo chapter 20 po, 23, para sa iyo kasi ang gumaganap para maglikom ng tithes ng ikapo para sa kay Melchizedek at sa mga Libita sa batas ng mga Hudyo. Pero hindi nila alam, mga kapatid, na si Jesus Christ yung kahuli-hulihang saserdote. Siya yung nag-alay ng buhay para tayong lahat ay mabayaran sa kasalanan at maligtas. No? At ang hindi pa nila alam doon sa kautusan na meron sila, kaya hanggang ngayon batas pa rin sa kanila ng Diyos yun, hindi sa kanila pinuputol ng Diyos, hindi binabali ng Diyos yung batas na yun, yung tithes sa mga Israel, kasi nga gusto ng Diyos na maging tapat sila, mga kapatid. Kasi nga sa lahat ng bansa, ang Israel ang pinagpala, mga kapatid.
Pinili pa nga yan eh. Sabi ng Bible eh. Pero bakit hindi nila nagagampanan yung tungkulin na para sa Diyos? Magkaroon ng katapatan. Di ba? Kumbaga nagkaroon sila ng kakulangan. Ang bayan ng Diyos na Israel, nagkaroon ng kakulangan. Kaya nga, yung nakita ng Diyos na may kakulangan, yung lumang tipan, binigyan ito ng bagong tipan. Ito yung New Covenant, New Testament. Ito yung si Kristo, mga kapatid. Basahin natin yung verse 7. Basahin natin, kapatid, yung verse 7, no? Sa Hebreo. Hebreo 8 verse 7. Sabi rito, kung walang kakulangan ang unang tipan, wala na sanang nangangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, gagawa ko ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Hudya. Kaya sabi mga kapatid dito, mga kapatid, mga kaibigan, sa verse 13, tingnan natin yung verse 13. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una, at anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit ng mawala. Kita nyo mga kapatid, pinalitan ng Diyos, pinagluma ng Diyos yung Old Covenant, at ang pinalit si Kristo. Ang ipinalit yung New Covenant. Ito yung nagpuno sa kakulangan. No? Kaya hindi natin kailangan yung may luma, yung may kakulangan. Ang kailangan natin yung may kapunuan, yung New Covenant. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Magbigay kayo ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, mga kapatid. Yun yung kailangan natin sundin. Mas highest pa yon sa ikapu, kasi kaya natin magbigay ng 15%, 20%, magbigay ng donation, na hindi sa'yo ipinoporsu, hindi sa'yo pinipilit. Conviction. Kasi nga, kung gusto mo talagang maraming aanihin, siyempre, magtatanim ka ng marami, mga kapatid. At kapag naintindihan mo na anak ka ng Diyos, hindi ka madamot. Hindi mo kailangan ng kautusan na batas, na obligasyon. Gagawin mo yon, kapatid. Gagawin mo talaga yung magtatanim ka. Dahil yun yung kalooban ng Diyos. Yun yung mula sa kalooban mo. Kapatid, kahit piso lang yan, kahit 2 piso lang yan. Yung parable doon, yung Samaritano, yung nag-alay ng 2 piso, ng 2 pilak, at yung nag-alay ng maraming kayamanan. Ang kinalugdan ng Diyos, yung nag-alay ng 2 kusing na pilak. Dahil malayo pa lang nakikita ng Diyos na yun lang ang kakayanan niya eh. Pero inibinigay niya pa rin yun sa paanan ng Diyos, sa harapan ng Diyos, ng Panginoon. Binigay niya pa rin yung kaya kinalugdan siya ng Panginoon. Mga kapatid, masigit na pinagpala yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap, pero hindi yun yung tithes. Patungkol yun sa offering, patungkol yun sa voluntarily. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, dito natin tapusin, no? Sabi ng Kawikaan 23:23, King James Version at ADB Version, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan, turo, at pag-uunawa. Sa National Bookstore, mga kapatid, mga kaibigan, at sa Christian Store, maraming binibenta iba't ibang klaseng Bible. Pwede kang bumili ng Biblia. Sabi ng Kawikaan 23:23, sabi ni Solomon, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Ano nga ba yung huwag mong ipagbili? Turo, karunungan, at pag-uunawa. Huwag mong ibibenta yung nilalaman nito. Huwag mo talagang ibibenta, kapatid. Huwag mong tutularan yung mga baguhan ngayon na sumusulpot, na gumagawa ng mga booklet, gumagawa ng mga libro, tapos ibinibenta nila sa kapwa nila, mananampalataya. Huwag natin silang tutularan, mga kapatid. Kasi alam nyo, yung mga taong ito, hindi nila naiisip na kapag sila'y mamatay, bumalik sila sa pagiging alabok, yung mga taong gusto rin matungtungan o marating yung pinag-aralan nila, hindi yun magiging ganap. Kasi, dahil sa entrance fee, dahil sa fee, sa bayad, no, hindi nila matututunan yung kagaya natutunan nung gumawa ng mga libro at booklet. Kasi nga, dahil sa bayad, dahil lang sa katwiran na madaling araw kasi ako nag-aaral,
Inaral ko kasi yan ng madaling araw. Madaling araw na ako natulog. Para lang mabuo ko yan. Kaya hindi po pwedeng hindi ko pagkakitaan yung mga booklet. Hindi ko kayang hindi pagkakitaan yung manuscript ko. Kailangan kikita din ako dyan. Kapatid, pag dumating sa panahon na magiging alabo ka, yung mga taong gustong makapakinig o mapag-aralan yung napag-aralan mo, tapos hindi nila napag-aralan dahil dun sa pabayad na hinihingi mo, no? Pananagutan mo yun sa Panginoon. Mga kapatid, kaya wag natin kakalakalin ang salita ng Panginoon. Wag natin tong ibebenta. Wag natin tong ipagbibili. Karunungan, turo at pag-uunawa. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sana naintindihan nyo ang patungkol doon na sa tanong na to ni sister, no? Yung tanong na to na nakita nyo naman, sabi niya ni Elisa May Santos, "Hello po brother, tawag ng Diyos. Ano po masabi ninyo sa Malakias 3:10? Ito ba ay pwedeng gawin sa inyo, covenant?" Ang sagot ko ay no. No, mga kapatid. Hindi ito po pwedeng gawin sa inyo, covenant. Kung gagawin mo man, dapat mula yan sa kalooban mo. At huwag mo yan ipipilit na kapag hindi yan nagawa ng mga kapatid mo sa pananampalataya, huwag mo yan sasabihin sa kanila na sila ay magnanakaw. Sila ay kukuhaan ng gantimpala ng Diyos. Huwag ganon. Dahil walang pinag-uutos doon ng Panginoong Jesucristo na para sa mga hintil. Kaya God bless us all. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo na gumagabay sa atin. Pagpalain po natin ang ating mga kapwa, lalo na yung mga mananampalataya. God bless us all. Amen.